konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, December 20, 2025. At syempre, 5 days na lamang, Pasko na. At ang dami pa rin hong nangyayari sa ating bansa. At syempre nakita nyo ho last week, ito ho yung pag-arrest ho kay Sara Diskaya, isa dun sa mga big time contractors, no, na talaga namang nasubaybayan ho natin kung paano ho ang naging mga transaksyon ho niya, no, dito sa mga Senate inquiry transaction dito sa mga congressman, sa DPWH officials, para ho makapagkamal ho, no, ng mga flood control projects. At ito nga ho, dito ho siya nadali dito sa isang ghost project di umano sa Davao Occidental. At ayan ho, kasalukuyan ho ay siya ay nakapiit na nga ho, no. At syempre nakita din natin yung biglaang pagpanaw, no, ng DPWH Undersecretary Cabral. At ayan ho. At syempre iniimbestigahan pa nga rin ho kung may foul play, dahil isa ho itong si Yusek Cabral dito sa mga iniimbestigahan din, no, dahil ho dito sa mga corruption sa flood control projects. At ayan nga ho, dapat nga ho isa din ho siya doon sa mga nirekomendang kasuhan dito sa Ombudsman. So tingnan ho natin na next week kung ano ho mangyayari dito nga ho sa kasuhong ito. Pero syempre pag-uusapan ho natin ngayong araw, ito hong kahapon, no, nung Webes naman ho, ay sinabi ho ng ICC prosecutors na si dating Pangulong Duterte ay fit to stand trial. So ano hong ibig sabihin ho noon? So ayan ho, mamaya ho makikita ho natin yan. At syempre sinabi din ho nila that he is feigning his cognitive impairment. Ibig sabihin ho, siya ho daw ay nagpapanggap na may sakit para ho maiwasan yung trial. Kaya pag-uusapan ho natin yan kasama si ICC accredited lawyer na si Gilbert Andres. Maya-maya lamang ho, tumutok ho kayo sa ating programa. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyung legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong mga katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre kung masyadong mahaba yung katanungan ho ninyo, maaari kayong mag-send ng mensahe ho sa atin. Pahapyaw lamang ho doon kung ano yung subject ho ng inyong katanungan at kung saan ho kayo, pangalan nyo at yung lugar, at kami ho ang tatawag ho sa inyo. Kaya ayan ho, mas marami na hong paraan para ho makapagtanong sa ating programa.
Eto ho, sa usaping legal natin ngayong araw, nanawagan ng mga prosecutor ng International Criminal Court o ICC na ipagpatuloy na ang confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ng prosekusyon na base sa pagsusuri ng mga medical experts, fit to stand trial ang dating Pangulo. Sinabi naman ng kampo ng dating Pangulo na ang report ng mga medical experts ay hindi dispositive at naglalaman ng ilang kontradiksyon. Nahaharap sa kasong crimes against humanity si dating Pangulong Duterte dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, December 20, 2025, naniniwala ka ba na maayos ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte para harapin ang kaso sa ICC? Eto, ulitin lamang ho natin ha. Naniniwala ka ba na maayos ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte para harapin ang kaso sa ICC? Mag-text ng inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usapin yan, makakausap natin ang ICC accredited lawyer at Executive Director ng Center for International Law o Center Law na si Attorney Gilbert Andres. Good morning, Attorney Andres. Welcome sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po, kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. Good morning, Attorney Danny at sa mga viewers po ng Usaping Legal. Sir, ito ayon sa prosecution, sinabi daw ho ng mga medical experts na fit to stand trial ang dating Pangulong Duterte at he is feigning cognitive impairment to avoid trial. Ano ho yung reaction nyo dito at ano yung magiging implikasyon ho nito sa kaso ng dating Pangulo? Oo, dun sa mga naging observations ng parties at participants, natutuwa po yung mga war on drugs victims dahil base po sa kanilang mga sinamit po, mukhang yung findings po ng expert panel ay Mr. Duterte is competent po to participate in the pre-trial proceedings. Kinukumpirma din po nito yung mga instinctive na belief ng mga biktima na talagang fit to stand trial si Mr. Duterte. And they really hope na sana po ma-judicially confirm at ma-schedule na po yung confirmation of charges. Alright, sir. Sinabi naman ho nung kampo ni dating Pangulo na hindi daw dispositive yung report at naglalaman ito ng mga internal contradictions. Ano ho yung masasabi niyo ho dito? Well, to be technical about it, dahil ang fitness to stand trial is a legal term, talagang pre-trial chamber naman po yung may huling salita dyan. Pero malaki po yung magiging parte po nitong report ng 3-person panel na to. Bakit? Kasi sila po yung itinalaga ng pre-trial chamber ng mga eksperto at sila po ay independent, sila po ay competent, sila po ay recognized experts. Kaya magiging malaking basihan po ito ng decision ng pre-trial chamber. And so, naghain ho sila ng submission nung Thursday ho, no? So, sa tingin nyo ho, may pag-asa pa ho ba kahit konti na katiga ng itong ICC, yung sinasabing argumento ng dating Pangulo na siya ay hindi fit to a stand trial? Ano po sa tingin nyo ho, sir? Well, sa tingin ko po, malaking bagay na to, yung naging expert panel report, na findings. At ikalawa din, kung tingnan natin yung jurisprudence ng ICC sa mga accused or mga detainees po na nag-challenge ng kanyang fitness to stand trial, wala pa pong grinant ang ICC po. So, yun po ang record as of now sa ICC jurisprudence. Kaya we really hope po na mga judicially confirm na nga yung fitness to stand trial ni Mr. Duterte. So, sir, kailan natin inaasahan na ma-confirm yung fitness to stand trial niya? At kailan maaaring gawin ho after nun yung confirmation of charges ng dating Pangulo? Okay. So we hope and we expect na yung pre-trial chamber will decide po within a reasonable period of time. Now, what is the reasonable period of time?
akin lang po itong estimate, siguro ang 1 month po ay reasonable period of time kasi lahat po ng mga expert reports, pati po observations ng parties or participants, nasubmit naman po sa pre-trial chamber. At kahit po may judicial recess, nagtatabaho pa rin po yung ICC. So we're expecting, sir, mga January of next year. Kaya ho ba yun? Ganun. Opo, sa tingin ko po, kaya po yan sa January of next year. Yung decision on the fitness to stand trial. Now, as to the hopefully, scheduling po ng confirmation of charges, and nasa ano na rin po yan, discretion na rin po yan ng pre-trial chamber, pero yung importanteng date po next year ay January 27 and onwards. Bakit? January 27 po yung opening of the calendar year ng ICC. Kaya kung may man pong hearing, it should be after January 27 po of 2026. Okay, after January 27, sir. So ito, in the remote possibility ho siguro na masasabi ho natin na sabihin ng korte na hindi siya fit to stand trial, ano ho yung mangyayari ho sa kaso ni dating Pangulong Duterte? Okay, dahil hypothetical yan, Panyero, if we look at yung articles of the Rome Statute, yung fitness to stand trial, wala po talagang term sa Rome Statute, pati sa rules. Ang meron talaga, with respect to trial itself, hindi sa pre-trial. Kaya meron doon provision with respect to trial na merong 120 days review. So every 120 days, that's 4 months, i-reviewin po yung condition po ng isang detainee before the ICC. So, yun po ang mag-a-apply in that hypothetical situation po. Alright, sir. So, meanwhile ho, is it safe to say ho na i-archive muna yung kaso ho niya and then evaluate every 120 days? Ganun ho ba? That is if, yun nga, mangyari yung hypothetical situation. Although at this point, ayoko pong pangunahan yung pre-trial chamber dahil yun nga, mayroong expert panel report na nag-indicate na Mr. Duterte is competent to participate in the pre-trial proceedings. At mayroon ding mga suggested na measures para po ma-mitigate yung any medical condition. Kaya pwede po itong i-implement po ng pre-trial chamber. Sabi din naman ng Office of the Prosecutor, reasonable naman to itong mga suggested, recommended measures. Alright, sir. Ito naman ho, ano ho yung inaasahang magiging takbo ho ng kaso niya? Can you run us through ho? Pagkatapos ng confirmation of charges, ano ho yung mga mangyayari ho dito? Okay. So, malaking what if yan, yung confirmation of charges kasi magdi-decide pa po yung pre-trial chamber dun sa issue ng fitness to stand trial. But, kung i-confirm yan, hopefully, which we hope, di mag-schedule siya ng confirmation of charges. Confirmation of charges po, doon na po talaga i-present po yung mga evidence that will say na dapat po maghantong ito sa isang full-blown trial. Now, mga ilang weeks yan, if kung isaalang-alang po yung mga recommended measures, sa akin lang pong estimate yan siguro more or less a month ang confirmation of charges, if ever po. So, let's see kung anong magiging ultimate decision po ng pre-trial chamber. Alright, sir. We understand, no? And ito going naman ho, to the other accused din ho, no? Ano yung reaction nyo sa kaso naman ni Senator Bato de la Rosa na kasalukuyan ho, hindi na ho nagpapakita sa publiko dahil ho sa di umanong warrant of arrest ng ICC? Okay. Doon kay Senator Bato de la Rosa, I think number one, it's really difficult to really confirm kung meron siyang standing arrest warrant kasi kahit po yung ICC spokesperson sinabing I don't have any info on that. Having said that, leads to my second point, we really hope na merong ICC arrest warrant para kay Senator Bato. Kasi logical lang po ito kasi siya po naging chief implementer po ng war on drugs. Siya po nag-issue ng Command Memorandum Circular 16-2016, Oplan Double Barrel. At naging resulta po ng Oplan Double Barrel ay counts 2 and counts 3 po ng charges laban kay Mr. Duterte.
Kaya we really hope na meron nga standing arrest warrant from the ICC. Now, yung pagtatago niya, we hope na ating mga law enforcement operatives at personnel, kung meron ng ICC arrest warrant na matanggap sila, they will use all of their skills, all of their professional skill set para po nga maaresto si Senator Bato kung meron na pong ICC arrest warrant. Hello sir, panghuli na lamang ho, no? Ano ho yung mensahe nyo naman ho sa mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte na naniniwala na siya ay inosente at dapat nang makauwi dito sa ating bansa? Well, ito yung message ko sa lahat po ng Pilipino, anuman po ang kulay ng ating politika. Kailangan din po nating intindihin na itong international criminal justice system ay para proteksyonan ang ating karapatang pantao. At patas naman po sa ICC dahil mayroong right to a fair trial po. Isa po ito sa mga cornerstone ng international criminal law. At respetuhin din po natin yung right to justice at right to the truth po ng mga biktima po ng war on drugs dahil ito po ay para sa ating kapakanan. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Gilbert Andres. Maraming salamat, Attorney Danny, at mabuhay tayo. Si Attorney Gilbert Andres, ICC accredited lawyer at executive director ng Center Law. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, 5 days na lamang, Pasko na. At kung wala pa ho kayong mga pang-regalo ho, lalo na kung meron ho kayong kakilalang law o accountancy student o mga tax practitioners ho dyan, iniimbitahan ko po kayong kumuha ng kopya nitong bagong edisyon ho ng aking libro. Ito ho, The Law on Income Taxation in the Philippines. Ito, 2025 edition. Ito na ho yung isa sa mga pinaka-updated na libro ho sa Tax 1 sa market kasi updated ho ito ng Train Law, Create Act, Ease of Paying Taxes Act. Ito ho yung SIMEPA na pinasalamang ho this year at yung mga iba pa hong related laws. Pati ho yung mga BAR issuances, ang cut-off ho natin June 30, 2025 at meron din ho itong mga digest ng mga Supreme Court cases sa tax. Kaya ho dun sa mga estudyante ho natin, hindi na ho kayo mahihirapan magbasa ng mga habang kaso. Nandito na ho yung mga digest ho niyan at until June 30, 2025 at syempre meron din ho mga discussion ng bar exam questions from 2010 to 2024. Kaya ho talagang malaking tulong ho ito kasi ho dito ho tinatalakay yung mga bar exam questions on tax from 2010 to 2024 at kung paano ho yung sagot dapat. So ayan ho, kaya kung meron ho kayong mga anak, mga kamag-anak na law at accountancy students o yung mga tax practitioners, so maaari nyo hong ipangregalo ho itong libro hong ito. Mabibili ho sa Shopee, hanapin nyo lamang ho yung Law Books Plus for only 950 pesos at ito ho ay hardbound na ho ito. So ayan ho, hanapin nyo lamang ho yung Law Books Plus sa Shopee at syempre available din ho ito sa mga central bookstores nationwide, Quezon City, Manila, Makati, Cebu at Davao. Ayan, maraming salamat po. At syempre, wag na ho nating patagalin pa, dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas.
At syempre happy viewing ho muna dito sa ating mga nanonood ho sa ating live stream. Meron ho tayong Facebook page, Radyo Pilipinas Facebook page at Attorney Danny Galang Facebook page. Happy viewing to Jassy Tan, Fatima Muniz, and Jovi Muniz. At syempre nandito na rin ho si Nestor Arenas Claveria, si Marivic De La Cruz. Ayan ho, at nandito na rin si Jonathan Lanusa. Ayan ho, hanapin nyo lamang ho yung ating Facebook page, Radyo Pilipinas Facebook page, at syempre Attorney Danny Galang Facebook page. At maaari din ho kayong mag-comment ng inyong mga katanungan ho dyan, at kahit yung mga pabati nyo ho, babasahin ho natin yan dito sa ating programa. Eto ho, first question natin coming from cellphone number ending in 4000. Good morning, attorney. Gusto ko lang pong humingi ng advice. Kasi po, nagpapaupa po kami ng commercial space. Yung pong naupa po sa amin, nakakontrata po sa amin ng 24 months. Kaso po, 6 months lang po yung pinatakbo po nila at umayaw na po sila. May habol po ba ako para mabayaran po nila yung remaining months po na 1 year and 6 months po yun? Hindi nila po na-consume. Pwede po ba akong mag-file ng small claims? Pirmado po sila sa 24 months contract. Sana po mabigyan po ako ng payo mabigyan po ako ng payo. Salamat po. And ho, yung nag-message ho sa atin, meron ho siyang paupahan ho, no, commercial space. Meron hong nag-lease nga ho, no, nagrenta ng kanyang commercial space. Ang kontrata ho nila ay 2 taon, pero 6 months pa lamang ho ay tumigil na yung kanyang lessee, no? Yung narenta ho sa kanyang commercial space. So ang tanong ho niya ay maaari ho ba niyang idemanda sa ating small claims court, no, for the 1 year 6 months na hindi ho tinapos yung kontrata. So ito, tinatalakay ho natin sa ating programa kung meron hong pagkakautang ho sa inyo isang tao. Ayan ho, katulad nga ho dito, hindi lang ho basta-basta yung inutangan ho kayo ng pera, maaari din ho doon sa mga kontrata, katulad ho nito, no. At yung kontrata ho, yung source ng obligation nga ho na ito, no, ay yung amount ho niyan ay hindi naman ho higit sa 1 milyong piso, 1 million pesos. Hindi ho kasama yung yung interest nga ho, no. Ay maaari nyo ho yan i-file sa ating mga small claims court. So kagandahan din kung kasi sa ating mga small claims court, una-una ho, hindi nyo na ho kailangan ng mga abogado. So in fact, bawal ho yung mga abogado sa ating mga small claims court. Maliban na lamang ho kung sila yung sinisingil o sila ho yung dinedemanda. Ikalawa ho niyan, hindi nyo na ho kailangan yung mga mahabang pleading. Kasi nga ho, hindi naman ho kailangan ng mga abogado at usually yung mga abogado ho ang gumagawa ng mga pleadings. Ito ho yung naglalaman ng mga argumento at depensa ng magkabilang panig sa isang kaso. So templated na ho yung mga forms na ginagamit sa ating mga small claims court. Kung kayo ho ay magdedemanda, meron ho tayong statement of claim na tinatawag. So dyan ho nyo ilalagay yung pangalan at address nyo ho, pangalan at address nung nagkautang ho sa inyo, magkano yung sinisingil ho ninyo, bakit ho kayo naniningil, at syempre ho pati yung mga ibang ebidensya, no, na mapagpapatunay ho ng inyong claim o kaso. At doon naman ho sa kabilang partido, meron naman hong verified response. Diyan ho sasabihin kung bakit hindi kayo dapat idemanda, kung nakabayad na ho kayo o kung wala ho kayong pagkakautang. So ayan ho, at syempre pipilitin ho na pag-ayusin ho kayo ng ating small claims court, at kung hindi ho kayo mapag-ayos ay magproproceed na ho ito sa trial na informal lamang ho yung hearing. Kaya wag ho kayo matakot, informal hearing lamang ho kayo, hindi nyo na kailangan ng mga abogado, at usually natatapos lamang ho yan ng ilang session nga lang ho, no? 1 o 2. So ayan ho, tandaan lamang ho natin na yung ating mga desisyon ho ng ating small claims court ay pinal na at hindi na umaaaring apela sa mas mataas na korte.
At ang isa pa ho nating tatandaan ay dapat ho meron ho kayong certificate to file action. So kung yung dinedemanda nyo ho ay nasa parehong barangay, isang barangay lamang ho kayo, adjacent lamang ho doon sa barangay ho ninyo, ay dapat ho dumaan ho muna sa barangay. At kapag hindi na ho kayo napag-ayos sa barangay, ay meron ho kayong ibibigay ho sa inyo na CFA o certificate to file action, at isasama nyo ho yan. Hahanapin ho yan ng ating mga small claims court kung dumaan ho muna ito sa barangay. So yun lamang ho yung proseso kung ang nais nyo lamang ho ay for collection of sum of money na hindi ho hihigit sa 1 milyong piso, doon ho tayo sa small claims court. Pero kung ang action nyo naman ho ay breach of contract, kasi ho ito ho ay may kontrata tapos may ho nangyaring breach dahil nga ho 2 years dapat, 1 year 6 months lamang ho yung itinagal noong lessee, ay kung ang complaint nyo ho is for breach of contract, doon naman ho tayo sa RTC o Regional Trial Court. At ang ifa-follow ho natin, hindi na ho yung rules of procedure on small claims cases, kundi yun na ho rules of court. Yun na ho mga provision ng rules of court. So kapag ho breach of contract ang inyong cause of action. At syempre pagka ganyan ho, kailangan nyo na ho ng mga abogado na tutulong ho sa inyo. So hindi na ho mag-a-apply yung ating mga small claims court na procedure at rules nga ho. Yung rules of court na ho, yung usual na ho na rules ang mag-a-apply ho sa ating kaso. So yan ho, sa madaling sabi ho, pwede ho kayong makakolekta. Kaya lang ho, pag-usapan nyo na din ho muna kung nasa parang barangay ho kayo, ay ipabarangay nyo ho muna, no? Para ho makakapag-kuha ho kayo ng certificate to file action na kailangan nyo din ho sa ating mga korte. And ho, tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan at syempre mag-komento ho ng inyong mga opinion sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, December 20, 2025. Naniniwala ka ba na maayos ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte para harapin ang kaso sa ICC? Ayan ho, naniniwala ka ba na maayos ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte para harapin ang kaso sa ICC? Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, question naman from cellphone number ending in 3976. Ito, in 1991, father died. Surviving heirs ay yung mother and 12 children. Out of the extrajudicial settlement, one real property was not included. On 2020, one sibling died. This year, 2025, availed of the tax amnesty extension. One real property which was not included in the 1991 EJS. So, is the reason for the amnesty. Surviving heirs, mother and 11 children. How much is the share of the 12 heirs? Thank you po. Ito, yung nag-message ho sa atin ay meron ho silang isang real property at hindi ho na-include doon sa kanilang EJS, Extrajudicial Settlement of Estate, noong 1991 kung kailan namatay ho yung kanyang asawa, no? At kaya lang ho ay ang nag-survive ho dito ay yung kanyang asawa at 12 anak. And then come 2020 namatay na ho yung isang sibling nila. At 2025 ay nag-avail ho sila ng tax amnesty extension. So ayan ho, ang surviving heirs ho niya ngayon ay yung nanay at yung kanyang 11 na anak. So paano daw ho yung magiging pagkakahati-hati nung kanyang 12 tagapagmana nga ho, no?
So una ho, kasi 1991 namatay yung tatay, no. Maaari natin hong i-assume na hindi ho sila kinasal during the family code, no. Ang family code ho natin kasi effectivity ho niyan is August 3, 1988. So kung kayo ho ay kinasal August 3, 1988 and onwards, ang mag-govern ho sa inyo ay yung family code nga ho, which ang default ho na tinatawag ho natin na property regime ay yung Absolute Community of Property o yung ACP na tinatawag ho natin. So ibig sabihin yung property na dinala ho sa marriage at yung property na naipundar ng mag-asawa, lahat ho yan ay pagmamay-ari ng mag-asawa. So kung kayo naman ho ay hindi kinasal noong August 3, 1988, so before pa ho, ang mag-govern ho sa inyo ay yung civil code ho natin. Sa civil code ho natin, nakalagay ho doon ang property regime ay ang Conjugal Partnership of Gains o CPG. So ayan ho, yun po yung default na property regime. So ibig sabihin ho, yung mga property na dinala ho sa marriage ay ayan ho ay separate property ho ng mag-asawa. So magiging conjugal lamang ho ay yung property na naipundar ho ng mag-asawa during the time ng kanilang kasal. So yan ho yung una ho nating tanong, kailan ho ba sila ikinasal? So para malaman ho natin kung anong property regime yung mag-govern ho sa kanila. At ang ikalawa nga ho, yung character din ho ng property. Kailan ho ito naipundar? During the time of marriage ho ba? O ito ho ba ay personal o separate property lamang nung kanilang kanyang asawa o nung kanilang tatay? At ayun ho, going to 2025, ito ho, pinag-uusapan na ho yung shares ho nila, no? So, ayan ho. Dito ho, kung ganun nga ho, no? Kung ganun ho yung magiging default na conjugal partnership of gains, so ibig sabihin, yung property is owned in common, ito ay naipundar nila during the time na sila ay mag-asawa, ay kahati ho yung nanay. So, ibig sabihin, no, kalahati ho ng property ay mapupunta ho doon sa nanay. So, dahil ho siya ay asawa nga ho, no? So, ibig sabihin, 50-50 po kasi sila. So, 50, kalahati ng property mapupunta ho doon sa nanay. At kanino naman ho yung kalahati nung property? So dahil ho yung nanay din ho ay kasali nga din ho as an heir. So siya ho ay yung tinatawag ho natin sa succession na isa din ho doon sa mga heirs, no, na tagapagmana nga ho, ay kasama din ho siya doon sa maghahati-hati. So ibig sabihin ho, yung sa nanay ho ay kalahati ho ng property plus kasali din ho siya doon sa kalahati pa ho, may kaparte din ho siya. So divided by 12 ho sila, no? Kung doon ho sa isang hati pa. So ganun ho yung mangyayari dito na hatian. So kung magkano ho yung value, hindi rin naman ho natin alam kung magkano yung value ng property, pero ganun ho yung magiging hatian nga ho, no? At ayan ho, may clarification siya. They were married in 1945 and during the time of marriage, they acquired the said property. So ayan ho, kung 1945, civil code ho yung mag-govern. Tapos na-acquire nila during the time of marriage, then tama ho, conjugal partnership of gains. So CPG ho yan. At conjugal ho yung property ho na yun ay naipundar nila during yung marriage ho nila. Kaya ho may kaparte ho, may kahati ho yung ating yung nanay nga ho doon sa kalahati ng property, kanya ho yun. At meron pa rin ho siyang kaparte doon ho doon sa remaining na property. Yung kalahati ho nun ay maghahati-hati ho sila, yung nanay ho at kasama ho yung kanyang iba pa hong mga anak. So ganun ho. Medyo masalimuot po ang computation at ang mga ganito hong usapin ng succession nga ho, lalo na ho kung mas madami yung mga heirs, mas madami yung mga maghahati-hati, kung kailan ikinasal at kung gaano kadami din ho yung mga paghahati-hatian. So kung ganito ho, medyo may komplikasyon na ho, maaari ho din ho kayong humingi na ho ng tulong sa mga abogado, no, para mas matingnan ho yung mga dokumento, mas matingnan ho yung kaso ho ninyo, para ho malaman ho natin kung talagang tama, kung paano talaga maghahati-hati ho yung lahat ho ng mga tagapagmana nung ari-arian. At syempre, no, happy viewing ho
sa lahat ng mga nanonood sa atin sa Free TV. Ayan ho, Channel 3 ho tayo sa TV Plus. Hanapin nyo lamang ho yung Channel 3 sa TV Plus. At yung kayo naman ho ay naka-afford the box, ayan ho, ay nasa Channel 45 to 49 naman ho tayo. So ayan ho, buong araw nyo ho, buong linggo nyo ho mapapanood dyan yung mga programa ng Radyo Pilipinas kasama ng inyong mga favorite anchors. Ayan ho, tumutok lamang ho kayo sa Free TV kung ayaw nyo ho yung tunog ng AM. Pero syempre ho, no, ang default ho talaga natin, napapakinggan ho tayo, Radyo Pilipinas 738 AM dito sa Metro at Mega Manila. Ayan ho, hanapin nyo lamang ho yung 738 sa inyong mga talapihitan. At ayan ho, kung gusto nyo ho ng lumang tunog ng AM radio naman. At syempre meron din ho tayo sa YouTube. Nung mga nakikinig naman ho sa YouTube, meron din ho tayong Radyo Pilipinas 1 YouTube channel. Ayan ho, naka-livestream din ho yung mga programa ng Radyo Pilipinas ho dyan, ng Usaping Legal. Mapapanood nyo din ho yan sa YouTube. So ayan ho, ang dami hong paraan para makapanood ng ating programa. At syempre ho, sa Facebook naman ho, Attorney Danny Galang Facebook page. Diyan din ho, simulcast din ho yung ating programa ho dyan. Maaari nyo hong balikan yung ating episode kung hindi nyo ho na panood, no? Tuwing Sabado ng umaga. At syempre, meron din ho tayong Attorney Danny Galang YouTube channel. Ayan ho. At naka-upload din ho dyan yung mga past episodes ng Usaping Legal. At maraming salamat ho sa ating mga subscribers. Halos 20,000 subscribers na ho tayo dyan sa YouTube. At maraming salamat ho dun sa mga nanonood ng ating mga videos, especially yung mga interviews ho sa ating mga resource person. At talaga naman, ang ganda ho nung mga bilang ho, mga numero na binibigay nyo ho sa atin. Maraming salamat ho sa inyong lahat. At syempre meron ho tayong tanong sa bayan, no? Ngayong Sabado, December 20, 2025. Naniniwala ka ba na maayos ang kalusugan ni dating Pangulong Duterte para harapin ang kaso sa ICC? Ayan ho yung tanong ho natin. At kung hindi ho kayo makahabol ho ng komento, ay matatapos na ho ating programa. Maaari pa rin ho kayo magkomento ng inyong mga opinion o saloobin sa ating Facebook at YouTube channel. Attorney Danny Galang po. Hanapin nyo lamang ho yan. At maaari ho kayong magkomento at sumali ho sa diskusyon ho dyan. At talagang yung mga ibang videos ho natin talagang nagdedebate pa yung mga tao, no, para lamang ho mapalabas, no, ang kanilang mga saloobin. Pero ito nga ho, last week nga ho ay nagbigay na ho, no, yung evaluation yung medical experts. Kung tatandaan nyo ho kasi, ito ho ay kinuha ho ng ICC. Itong 3 medical experts para ho independently mag-provide ng medical evaluation kay dating Pangulong Duterte. At yun nga ho yung sinabi ho nila na fit to stand trial. So ibig sabihin ho, malusog naman ho si dating Pangulong Duterte. Ay ito ay magandang balita kasi ho, wala naman ho siyang sakit. Yung ho sinasabi nung council ho nila sa pamumuno nga ho ni Nicholas Kaufman na meron hong cognitive deficiencies. In layman's term, nag-uulyanin ay hindi ho nakita yun ng mga medical experts. Pero yun nga ho, doon sa submission, kaya ho sinabi nga ho ng mga prosecutor na si Pangulong Duterte ay dapat na humarap doon sa confirmation of charges na kung saan babasahan ho siya noong kanyang kaso na crimes against humanity. So ayan ho. Pero sinasabi naman ho nung depensa ni na Attorney Kaufman na hindi ho may mga inconsistencies dun sa report ng medical experts. At syempre sinasabi din nga ho niya na hindi ho tinake into account yung earlier behavior ng kanyang kliyente at ang ginawa lamang ho ay yung 2025. And syempre sinasabi ho nila may cognitive deficiencies na yung dating Pangulo na 80 plus years old na ho at ayun nga ho in layman's term nag-uulyanin. So tingnan ho natin kung kailan magdedesisyon itong ICC. Syempre na Christmas break, holiday break na rin ho yan. Aasahan ho natin pinakamaaga na ho yan ay sa Enero na nga ho, no? 2026 kung kailan ho sila magdedesisyon. At kapag sinabi ho nila na fit to stand trial ay ayun ho, magkakaroon ho ng confirmation of charges kung saan babasahan ho siya nung akusasyon ho sa kanya nung kaso. At doon na ho magtutuloy-tuloy na ho yung hearing. At important lamang din ho yung sinabi ng prosecutor kasi sinabi ng prosecutor na nagkukunwari daw si dating Pangulong Duterte na siya ay may sakit para maiwasan yung trial.
So totoo ho ba yun o hindi? Tingnan ho natin kung ano yung sasabihin ng ICC doon ho sa alegasyon ho na iyan ng mga prosecutor. Pero kung sabihin naman ho ng ICC na hindi ho fit to stand trial, ay nakitang may mga inconsistencies doon sa medical evaluation, ay yun nga ho ang sabi ho sa atin kanina Attorney Gilbert Adres at pati ho ni Attorney Chris Conti, no, sa mga ibang interviews ho natin, yung kaso daw ho ay ma-archive. At every 120 days, titingnan ho ng korte kung nasa mabuting kalusugan na ang dating Pangulo para mag-participate ho dito sa trial. Kaya ayan ho, mag-komento ho kayo sa ating mga videos, Facebook at YouTube, Attorney Danny Galang, Radyo Pilipinas Facebook page para kung makita ko natin ang inyong mga saloobin. Eto, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 5 days na lang, Pasko na. Eto, ako na ho unang babati ho sa inyo. Maligayang Pasko ho sa ating lahat. Sana ho ay maging makabuluhan ho ang pagdiriwang nyo ho ng darating na Pasko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.